Ngayong umagang ito, kailangan na kailangan natin ng Panginoon. Uunahin ko na po, hindi po napapagod ang Diyos na tingin ang ating mga panalangin at hindi napapagod ang Diyos na gumawa ng kamanga-manga sa ating lahat. Mapagpalang umaga sa morning devotion. Something good is going to happen. Tara na po sa umagang ito. Ang purpose ng discipleship ay para turuan ng kaluluwa na maglingkod sa Diyos. Beware of Satan's temptation to avoid Satan's deception. Para po matupad ang ano natin is paligiran mo yung buhay mo ng mga tamang tao. Merong love, dedication dun sa gagawin mo. So yun yung the second mile, yung devotion. He cares for us. Amen. And He is the God of omnipresent, omniscient, and omnipotent. Sa yaman at ganda ng future ng Diyos, hindi siya kayang baguhin ng anumang negative na meron ang isang tao. Ang faith natin ay nakabase doon sa mabuting balita na nagdudulot ng ating kaligtasan. At ang mabuting balitang yan, yun yung mabuting ginawa ni Kristo sa panahon ng habag, kaya merong kaligtasan, hindi sa pamagitan ng yung mabuting gawa. Saan nyo gustong yumaman? Yun. Sa relasyon sa mundo o sa relasyon sa Si Diyos? Pastor Alan, talagang may edad na eh. Saan nyo gusto mo? Hindi ko makikita litang lalo eh. O, may mga sumagot na po. May mga buwan naman ang sumagot Kasi na. maraming aspeto yan, no? Maraming Opo. aspeto yan. Sagot ni, bago yun, kay Julieta Gaspar. Gaspar nga po, Gaspar. Love you po, Pastor Bimian. God bless you always. Love you. God bless po. Yan, Pinsan ko kay yan. unang sumagot kay ating Marley Rose Gubot. Meron ka pong God's Gcash kay Pastor Boyet. Sabi niya, Ang ganda ng kwento niya sa jeep. Apo kagabi. Sabi niya, gusto ko pong yumaman pa sa relasyon sa Lord. Yung mas malalim na pagkakakilala po sa ating Panginoong Jesus. Uy, naku, Ay, sumagot ang Bible verse si Ate grabe Xiong. gumamit ng verse, ah. Matthew chapter Korea 6, yan, verse Korea yan. 19 to 34. Ano yun, sakop yun na si Keepers yun, di ba? Opo. Oh, yes. Kay Sister Miriam Ang Balula. aking yan. Pagyamanin nating relasyon natin sa Panginoong Jesus. Yes. Yun ang gusto nila. Yun ang gusto Kay nila. Ani Linda Ramos Lam. Sabi nga po, ano nga mapapalaan ng tao, makamtan man niya ang yaman sa mundo, kung wala namang Kristo, kaya po para sa akin, wala man yaman, may Kristo naman sa buhay ko. Ay, sana all, no? Mukhang mag-ingan tayo. Mukhang isa lang ang mag-isagot natin. Sabi ni Ate Emily Edem Yuban, sa relasyon sa Diyos po, opo, kailangan natin ng tamang yaman. Pero masigit, ang kailangan ko po, ang relasyon ko po sa Diyos. Yun, medyo Ang bumaba. yaman, mawawala yan. Pero ang yaman natin sa Diyos, wala pong kamatayan. Ay, naku, masyado. Mula kay Sister Jessica Paul, Tony Paul. Siyempre. Sa relasyon sa Diyos po, kasi ipapasunod na lang ni Lord ang yaman sa mundo. Kasi laging dapat ang Holy Spirit, ang leader, hindi yung flesh. Amen. Praise God. Sabi niya, Ate Lizelle, salamat po. Ayan, sa pagsagot sa kanyang katanungan. Kay Kuya Jimboy Handok, sabi niya, gusto ko po, Happy ka. Happy ka. gusto ko pa pagyamanin ang relasyon sa Diyos. Kasi walang kabuluhan ang yaman ng mundo kung wala namang relasyon sa Diyos. Parang kukwento ka lang. Kay Kuya Mark Anthony Ablong, nasa kaya siya ngayon. Uy, nga pala. Sa MRT yan. Nasa Saan ba biyahe. kayo kay Mark? Nasa biyahe. Oh, biyahe Sabi yan. niya, sa relationship sa Lord, kasi ito talaga yung most valuable Uy. sa lahat. At once na on sa Lord, alam niya needs natin. Aba, mayroon siyang Bible verse. Matthew 6. 33. Ay, kay Pastor, mayaman na Yeah, talaga. ito mayaman na talaga. to. Sabi ni Pastor Abisher Oxendine, pagyamanin ng tungkol sa Diyos. Uy. Isusunod niya sa tao ang pangangailangan. Uy. Panalangin Uy. at minimithi na kalooban Uy. ng Diyos. Papasama po sa prayer may-ari ng lupa, Edward Evangelista. Huwag talagang yumayaman Praise ng God. yumayaman. Amen, Lupa. amen. Sabi ni Nanay Lolet, Ayan, Uy, Sister Lolit. gusto ko pong yumaman this year, Oy, 2026. Clement, tama. Ay ang aking relasyon po sa Diyos. Happy to be back at JCTL Oy! from Balagtas, but now
Marilao chapter. Wow. God is good. Oh, that's all the time. Love you, Sister Lolit. Si Hazel Bryan rin, yumaman po sa relasyon Grabe. sa Diyos. Kay Ate Maricel na isa sa pinakamaganda na Hoy! anniversary. Yung relasyon sa Diyos po. Yumabong po ang pagkakilala sa akin ng Lord. Maging malalim sa pagsunod sa kanyang kalooban. Hoy! At salita upang ang relasyon ko po sa mundo ay magliwanag sa aking kapwa at makita Magningning. din Grabe, ang Diyos na dakila sa buhay Magningning ko. na. Kay Sister Jessica Dami Paul, sagot. pwede po parehas, pero mas una po sa Lord. Salamat po. Kay Ryan. Jessica Bentusa yan. Si Jessica Domingo yan. Yes. Yan. oh, Sabi niya, praise God. pwede, pero gusto niya una. Naging totoo lang siya. Yes. Siyempre Naging nga totoo lang naman. siya. Oo. Practical yun. Kumpleto ang Naman. sagot niya. Ikaw nga, may gym ni. O, mayaman ka na eh. Oh. Ba't nasan mo? Sabi ni Ate Eddie Sanchez, siyempre po yumaman sa Lord Oy! at naniniwala po ako na pag yumaman po tayo sa pakipagrelasyon sa Kanya, kailanman ay hindi tayo paghihirapin ng Lord. Oy! Tayo po ay pagyayamanin niya at hindi pababayaan. Yan po lagi sinasabi ko sa asawa ko. Oh, tama. Mula nang nakilala ako sa Lord. Nakakilala sa Lord. Yun. Sabi ni sa China, Mitchell Naes, hi. English yan, English. I choose to be rich in my relationship with Oh. God rather than in my relationship That's with the right. world. Worldly riches are temporary. They can fade, be lost, or change. But a relationship with God is eternal. May pangalawang Amen. tanong, Pastor. May pangalawang tanong kay Ate Marcos Ignacio. Mga naunang mga tanong nga. Amen. Beneficial na tanong, paano ang tamang pagpe-pray? Sagot niya rin sa tanong, yumaman sa Diyos. Yumaman sa Diyos. Ayan. Siguro yung tamang pagpe-pray, siguro ang tinatawag dito yung content. Content ng panalangin. Ang content po ng panalangin, una po sa lahat, tatawag ka sa, i-acknowledge mo yung presence ng Panginoon when it comes to prayer. And secondly, i-ask mo po ng forgiveness na lahat ng ating naging kasalanan, sinasadya man o hindi, para mawala yung hindrance sa pagdaloy ng blessing. And then, i-acknowledge mo na siya sa kanyang kabutihan, so on and so forth. And then, saka mo lang sabihin kung ano yung kailangan mo sa buhay. Passport tayo ng Ganda context. na. Ang bilis ng oras, 8:20 po na Ganda na. kaagad. Passport tayo, Kuya Pastor Boyet. Basahin mo natin ang ating kapatid na Yes. nakakalabas lang ng ospital na Sige. pinagaling ng Diyos. Si Ate Catherine Polubelo. Yan. Yan. Pagyamanin po ang relasyon sa Diyos kahit anong panahon at pagkakataon. Salamat sa Diyos. Salamat. Sa kagalingan na Yes. binigay kay Sister Sabi niya Catherine. na Sherlita Hagaman, good morning po, Pastor namin, mga pogi. Ay, tama, at sa aming tama Pastor yan. Larmien at sa aming mahal na maganda. Oy! Pa sa balat ng lupa at sa Panginoon. Ang ganda na lang. Kinanirnelia. Ordinator Ronela Escueta, gusto ko pa magkarelasyon. Magkarelasyon sa Diyos. Kasi po, siya lang po ang pag-asa at siya lang ang yaman ko. Amen. Okay. Kay Ate, kay Nanay Odette, mas mainam po na pagyamanin ang relasyon ko po sa Lord. Dahil ang Lord po ang magbibigay ng yaman sa akin at higit nasa langit ang tunay na kayamanan na nakalaan po para sa atin. Kay Sister Mary Labrador, mas pipiliin ko po yumaman muna sa relasyon sa Diyos. Personally, Oy! nagbibigay po sa akin ng peace at direksyon. Oy! At kapag tama ang puso mo sa pagsunod sa Diyos, Oy! mas naging maayos pati relasyon mo sa mundo. Yes, yes, Ang amen. mundo pwedeng magbigay ng kayamanan, pisikal, Po. na nawawalan at nasisira. Propay sa Diyos ang nagbibigay ng kahit anong kayamanan na marunong kang panghawakan at hindi ka sisirain. Sisirain. Yan, grabe. Siguro Bilis. simulan natin, Pastor Boyet, yabang ang ating oras ay 8:26 na. Bakit nga ba ayan ang naging katanungan mo, Pastor Boyet? Hindi ko kasi mayaman eh. Kaya natanong kasi, nakita ko yung mayaman ka na masyado. Mayaman tayo lahat. Yes. By the way, bakit nga po ba? O sige, basahin muna natin ang ating pinagkunang talata sa aklat ng San Lucas. O, San Lucas. tama ba? Sa aklat ni Lucas. Luke chapter 12. Verse 13 to 21. Ba't alam mo? Sinabi mo kanina. Kung tayo mayroong Biblia sa bahay, sabay niyo po kami sa pagbasa opo. ng ating salita ng Diyos. Luke chapter 12, verse 13 to 21. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro,
iutos nga po ninyo sa kapatid kong ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Kaya't nasabi niya sa sarili, verse 18, alam ko na, Alam ko na. ipag-iiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ko ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Yaman talaga. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, magpasarap sa buhay. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal! Sa gabiling ito ay babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapiti ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Salamat sa salita ng Diyos. Yan, Tuloy ako po, Pastor po. Boet. Ayan, makita po natin dyan sa talatang yan, isang pagkakataon sa pagtuturo ng ating Panginoong Yesus na may lumapit para po humingi ng isang bagay sa kanyang sarili na para bang hindi niya makuha. Pero meron siya noon kasi yung yaman niya binabanggit. Kaya lumapit, sabi niya, Lord, tumento niyan, turuan, hatiin ang mana na dapat nasa kanya. Amen. Kaya kasi ito, pinapakita ni Lord na kung paano niya pinapakita ang halaga ng isang bagay sa buhay ng tao. Amen. Sa pamamagitan ng kanyang talinghaga. Kaya pagdating dyan sa ating pong binasa, si Jesus Christ nagpaliwanag at nagbigay ng talinghaga para doon sa isang taong nagtanong sa kanya ng isang bagay na dapat nasa kanya o dapat na meron siya. Kaya pagdating sa talinghaga, ang ganda po ng kanyang paliwanag kung paano bibigyan ng isang, o paano magiging, tutugunan ang isang tao sa pangangailangan niya sa kanyang buhay. Kaya nabanggit po yung pagiging, yung yaman. Kaya lang, may parte o bahagi ng sinasabi niyang sakim o greedy dahil masyado nang naghangad, o siguro sa parable, masyado siyang naging kontento sa kanyang sarili, sa kanyang pangangailangan sa buhay, nakalimutan niya na ang pinakamahalaga sa kanyang buhay, sa kwentong ito. Pero by the way, dito magda natin na tulad po kanina sa aming pag-usap, nagbigay ang Panginoong Yesus sa kanyang kausap o sa nagtanong sa kanya ng isang napakagandang comfort o ng isang pagbibigay ng kapanatagan sa taong kahit wala ang yaman, pero merong kang isang bagay, ay So yung bagay, Ay, ikaw na ikaw parang, talaga yan. Ikaw na ikaw talaga yan. yes, Bagay. na merong ka nun, sabi doon sa huling talata, ikaw na pinakamayaman. Yes. Di ba? Di ba? Yes. Kaya nga ang tanong, ano ang dapat nating pagyamanin? No? Di ba, Pastor Alan? Sabi ka Pastor, sabi sa verse 14, nagtanong lang naman eh. Sabi Yes, niya, yung nga eh. sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. Mana. Kaya lang pag sa verse 14, parang kakaibang sagot ng ating Panginoon. Sabagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? Eh di naman kasi si empleyado ng gobyerno. Kasi yung hinihingi nung lalaki ay for legal matters. Legal rights, no? Legal rights. May mamanahin sila. Ngayon, siguro ang tanong doon, ay bakit nga ba siya kay Jesus lumapit? Eh nag-i-exist naman ang pamahalaan ng mga time na yun. Tama, meron. Tama rin. Eh di dapat doon siya sa pamahalaan lumapit para matugunan siya. Siguro bakit kay Jesus lumapit? Kasi nakikita niya na yung mga tao naniniwala kay Jesus, Wow. sunod na sunod si Jesus. At higit sa lahat, nakikita niya marahil yung kapangyarihang Praise God. ginagawa ng Panginoon. Kaya
Siguro mas madali ang process dito kay Lord. Natawag niyo pong guro eh. Sabihin naniniwala siya sa mga tinuturo ni Jesus. Nakumbinsi siya na mas madali ang process dito kay Lord eh. Kasi sasabihin lang, Bibigyan na kaagad, bibigyan no? na kaagad eh. Kaya So, lang. yun ang sitwasyon eh. Kaya sagot niya, sino ba ang naglagay sa akin? Sino ba ang naglagay sa akin sa ganung kalalagayan para maghahatiin ko ang inyong yaman? Kaya pa may parang tanong doon, sa verse 15, parang dinugtungan niya ng parang kakaibang sagot. Sabi sa Verse verse 15, at sinabi sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo. uy, isa lang lumapit ha, pero ang tugon niya, pangkalahatan. Ang sagot niya, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Kung babasahin sa isang pagbasang regular, parang alay naman sagot ni Jesus. Ang sabi lang naman, tulungan niyo akong hatiin. Sabi sa kapatid, hatiin ng mana. makuha ko, no? Oo. Pero parang laging kakaiba ang tugon ng ating Panginoon. Ay yes, kasi yung pinag-uusapan kayamanan. Tapos sabi niya, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Kasi ang kasakiman, isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya. Ay sige, kinikilala siya maaaring kinikilala si Lord na mukhang ito ang Kristo, ito ang Mesiyas, ito ang Diyos eh. Kaya lumapit sa Kanya. Kaya sabi ni Lord, ang galing eh, ang lahat ng sitwasyon o pagkakataon, sinasamantala ni Lord para maituro niya. Para magturo siya ng mahalagang aral na dapat tanggapin ng mga tao. Kaya nagsabi siya, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Ayan. Pastor, Sapagkat ang buhay ay di nakasalalay sa dami ng kanyang... sa dami ng... At yan po ang karamihan ngayon. Actually, issue yan sa bansang Pilipinas eh. Pastor? Yung bilyong pera. Yaman, no? Pero pastor, bawa, karapatan naman yun kasi mana naman yun eh. Correct, Pag correct. napunta po sa kasakiman, ang tugon ng Panginoon, ba kung tutusin, mana naman yun eh. Kaya lang ang tugon ni Jesus, ba't na sa pagtuturo sa kasakiman? Kasi opo. Kung tutusin, sabi nyo nga, rights niya yun eh. Kasi nga, dapat ang sagot ni Lord eh, ay huwag ka sa akin lumapit. Sa pamahalang ka lumapit para mabigyan ka ng katarungan. Kasi hukom eh. Hukom. Oo. Kaya lang, kahit makuha mo yung kayamanan mo, yung kaparte mo, kung ikaw ay magiging sakim din, wala kang pagkakaiba sa kapatid mong ito. Kaya ganda ng nagturo na pagtuturo. siya. Kaya nagturo siya. Kaya pala pag sabi ng talinhaga kasi, isang kwento na sa likod na mayroong katotohanan patungkol sa spiritual na bagay. Kumbaga, may problema doon, kaya gusto niya ituro at itama. Magkakagulo pa rin sila eh. Dahil baka, legally speaking, nakuha niya. Pero kung hindi ka matututo, ganun ka magiging sakim ka rin na katulad noong kapatid mo. At tama si Pastor, reality talaga, maging sa pamilya po, no, pag din sa mana po nag-aaway-aaway eh. Nagtatalo-talo. Kasi siyempre, ang ibig mas matanda ako, dapat mas palaki sa akin. Yes. Kung maganda pagtuturo po to, na pagsisiyasat ng laman ng puso po natin. Kasi tingnan mo, yung kasing lumapit sa kanya, tila baga aping-api pagdating doon sa hatian. Kasi hindi siya makahati eh. Opo, Sobrang nakuha siya eh. sakim yung kapatid niya. Pero dito sa mga talatang yon, makikita mo si Lord, nagbigay ng comfort. Nagbigay ng comfort dito sa Sa taong lumapit. Lumapit niya sa po. sa pamamagitan ng talinhagang pinahayag niya, binibigyan siya ng comfort na para huwag ka mag-alala. Kasi pag pinagyaman mo ang relasyon mo sa Diyos, ito Oy! ang mangyayari. Dinirekta Sabi doon, na ni- di pa sa sabi doon Lauro sa eh. ano. Direkta kasi na eh. ang bagal eh. Mahupos ang oras natin eh. Umpis kasi oras. Balikan natin yung teksto. Text na po. Verse 16 na tayo. 16. Sabi ni Pastor JB, Pagkatapos Gusto niyo isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga, isang mayaman ang Ang umani umani. ng sagana sa kanyang bukirin. Opo. Wow. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglalagyan ng aking mga ani. Oh, yaman. Oh, yaman, ano? Yes. Walang kahati ito, ha? Tama, wala kahati. Doon sa talinhaga, walang kahati ito, ha? Solo niya. Yes, maganda to. Alam ko na, ipaggigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ang ibang ari-arian. Ito ang pananong maraming politiko ngayon eh. Mag-iimbak ng maraming pera at magliliwalaw sa ibang bansa. Sa paniniwalang hindi na ako kakapusin. Yan. Balik tayo doon. Ate Che, di pa tapos ng kwento. Alam ko na. Verse 19 na.
pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili. Ito na. Sana all, ano? May mano? Marami ka nang naipon. Oy, nako, Yun mo mga- sarili niya, kinausap niya, no? Hindi na Be naghintay ng proudful. ibang taong magpupuri sa kanya eh. Sarili niya na kinausap niya. Daming naipon. Marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Grabe. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpasarap sa buhay. Akala niya, ang dami ng kayamanan niya, hahabang buhay niya. Balikan natin. Huwag mo alisin doon sa ano. Huwag mo alisin doon. Verse 20 na. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos na siyang may hawak ng buhay ng taong mayaman at mahirap. Yes, opo. Hangal sa gabiring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Narinig ngayon ito nung nagtanong sa kanya. Huwag ka na mag-alala. Dahil yung kapatid mo na masyadong sakim, pag kinuha ko ang buhay niyan, kanino mapupunta yung kayamanan? Yes! Di sa'yo pa Tama, rin. di ba? Kaya ang sabi sa verse 21, ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan Ay, nako. para sa sarili. Ngunit, dukha naman sa paningin ng Diyos. Kaya napaka-importante pa lang, mas pagyamanin mo Yes. ang relasyon mo sa Diyos kaysa sa relasyon mo sa mundo dahil sa kayamanan. Ang tanong, paanong pagyayamanin? Tama. Kasi sakto, January ngayon, di ba? Kunyari, kung hindi natin nagawa yan nakaraang taon, baka this time, this year, mapagyaman natin. Masyado tayo nagpayaman eh. Paano nating pagyayamanin Para ang ating masama bang relasyon sa yumaman? Diyos? Para ibalanse po natin ha. Masama bang yumaman? Ay, hindi po masamang yumaman. Si Abraham mayaman. Yes. Si David mayaman. Si Yes. Solomon napakayaman. Yun. Ang kanilang kayaman. Si Job napakayaman. Yes, opo. Ano mo pinagkaiba sa lalaking mayaman? Oo. Ngayon po, walang problema at hindi masamang yumaman. Actually, sinabi ni Lord sa John 10:10 naparito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at magwasak. Ngunit naparito ang anak ng Diyos para tayo ay magbigay, para tayo bigyan ng isang buhay na ganap, abundantly, at kasiyasiya. Siya. Yun. Hindi po masamang yumaman. Dangan nga lamang, mga kapatid, hindi masamang mayaman as long as na hindi ka mapapahiwalay sa Diyos. Yun. Hindi po masamang yumaman at hindi, yun po ay kalooban din ng Panginoon. Kasi mahirap naman yung mga miyembro sa church, puro mahirap. Paano naman matutugon ang pangailangan natin sa church kung wala man lang tayong mayaman na kapatiran? Hindi po masamang yumaman kasi lahat naman ng bagay sa mundong ito, nilikha yan ng Diyos eh. Kaya lang yan, inaagaw lang ng kalaban para tayo mailigaw, para tayo mailayo sa Diyos. Kaya hindi po, ako po gusto kong yumaman. Ako rin, syempre. Gusto ko yumaman. Opo. Dahil pag ako yumaman, Oy. ay matutugunan ang lahat ng pangailangan sa gawain ng Panginoon. Lahat ng doon sa church. Nako, mapapagawa ng doon, ha? Ang sakit sa tenga. Isip ko na ako lagi. Di ba, di ba sana yung yumayaman na eh. Ay, iba, nag-iipon pa lang, wala na sa Diyos eh. O, nag-iipon pa lang yun. Mukhang may hugot ka. Kasi, Mukhang may hugot ka. Sino ba yan? Huwag nating ma-misinterpret ang message natin. Correct. Amen po. Kasi, pag mayaman pala, baka mapalay tayo Opo, sa Diyos. Ay, magpapakahirap na lang ako. Hindi rin po, Yan ang balansahin, Pastor. hindi rin maganda nung puro kahirapan. Kasi kuminsan, sa sobrang hirap, wala nang panahon sa Diyos. Tama. Oh, yan. Dahil sa nagigipit palagi, wala na rin panahon sa O, Panginoon. di ba nasa Bible yan? Kawikaan ba yun? 30, Proverbs chapter 30. Alam ko agad ang dalata ni Pastor Laurie, pa. Hindi, magandang usap ito kasi. Kahilingan ng Proverbs. Lord, huwag niyo man akong pagyamanin, baka makalimot ako sa iyo. Huwag mo naman akong paghirapin, baka makagawa naman ako ng bagay na laban naman sa iyo. Proverbs 36, Proverbs 30 verse 7 hanggang 9. Diyos ko, may hilingin akong dalawang bagay bago ako Diba? mamatay. Tama ako. May bagay eh. Yes! Ang sakit sa tenga. Huwag akong hayaang maging sinungaling. Oy! Huwag mo akong pagyamanin o paghirapin. Bakit? Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako, ay masabi kong, hindi na kita kailangan. Ay, nako. Baka naman kung maghirap ako'y
matutong magnakaw. Tama At naman. pangalan mo'y malapastangan. Diba? Ganda ng panalangin ni Agur. Yun, no, ibig sabihin, ano siya yung Balanse. balanse na pwedeng possible parehas na magkaroon ng paglayo. At pagpapaalala po sa atin Nasa to. ano po yun? Nasa pagdadala. Nasa commitment po yun. Kung ikaw'y pinagyaman ng Panginoon, lagi mong isipin na ito'y pinagkatiwala lang sa iyo. Yes. Kasi, Mahirap lang na, oo, mahirap. kasi pag ikay yumaman at sinabi mong ito ay nakamit mo dahil sa sarili mong kakayahan, diskarte at karunungan, ay ilalayo ka talaga. Pero kung ang isipin mo, kaya ka pinagyaman dahil pinagkatiwala at napagkatiwalaan ka ng Diyos, iyon po ang kayamanan na meron kang hindi maglalayo sa iyo sa Parang nasabi prosesya. dati, Pastor, na ang totoong yaman o kayamanan na ibibigay sa iyo, hindi siya magpapalayo sa iyo sa Diyos. Kasi dalawa ang nagbibigay ng yaman sa mundo. Yaman na galing sa Diyos at yaman na galing kay Satanas. Malalaman mo, pag ikay pinagyaman ni Satanas, automatic yan, ilalayo ka. Pero ang yaman na galing sa Diyos, kahit yumayaman ka, hindi ka nawawala sa gawain ng Panginoon. Yes, at amen. pinagagamit mo pag-resources sa gawain ng Panginoon. Amen. Iyon yung kayamanan galing sa Diyos. Hindi po masama kasi ang Diyos po natin napakayaman. Yes. At ang gusto ng Diyos, payamanin natin. Ngayon po, ang problema ho, kung Diyos naman ang nagpapayaman sa iyo, hindi ka nga nawawala sa Diyos, pero ay yabang mo naman. Ayun ang dapat self-check lagi. Kasi yung word ng Yumayabang mayaman, ka na, gusto mo ikaw nang kilalanin. Hindi ka nga nawawala sa Diyos, pero ikaw naman ang gustong kilalanin sa gawain ng Panginoon. Yung parang ikaw na nasusunod. kasi sa teksto kasi, sabi niya kasi, sa sarili. Kumbaga sarili niya, ang inakanalit siya, nagawa niya yun, nakalimutan niya, na meron talagang Diyos na nagkakaloob nun. Si Satanas kasi pagyayamanin ka para mawala ka sa Panginoon kasi matuto ka na sa kayamanan ng mundo. Ngayon, pag ikaw na ay pinagyaman ng Diyos at laki naman ang ulo mo, lumalaki ang ulo mo, ikaw nang gustong masunod sa lahat ng mga pangyayari, ay effortless sa isa. Pastor, Oo. nagbibigay naman ako sa church. Oo, nabibigyan mo sa church. So, at ikaw Tumutulong naman naman ako. susunod. Tumutulong naman ako sa Oo, church, ganun. Pastor. Yung mayabang, lumalaki. Di ba lumaki ang puso, wag lang lumaki ang ulo. At least kay Lord pa rin yun, no? Kay Lord pa rin. Ang yaman kasi napaka-dangerous siya sa buhay ng isang tao eh. Minsan nga hindi pa yumayaman, yumayabang na eh. Nag-iipon pa lang ha. Nag-iipon pa Aray nga. ko! Mayabang na yun. Aray ko, arayin mo. Kailan, Pastor, di ba, ito po minsan kadalasang maririnig. Di ba, lalo na sa mga Kristiyano, itong naririnig yayaman ka ba sa ginagawa mo niya? Puro ka na lang simba. Puro ka na lang ministry. Ano mapapala mo dyan? Yayaman ka ba dyan? Maghanap buhay ka para tayo umulad sa buhay. Pero Pastor, sa kanilang obserbasyon, nangyayari nga kasi maraming Kristiyanong 10 taon na parang mas humirap pa. Kaya tuloy nagiging gano'n ang pananaw ng tao na parang bang ayaw na nilang pumunta ng simbahan kasi parang nakikita nila na kung sino pa yung Kristiyano, mas lumihirap pa ang Kasi, buhay. Pastor Boyer, dapat maintindihan natin na tayo ay galing tayo sa masamang pamumuhay. Pag ikay nasa Diyos, Yes. mga kapatid, siyempre kaya tayo nasa Diyos kasi tayo ay tinawag o kaya tayo binigyan ng pananampalataya para makalapit tayo sa Panginoon. So yung pananampalatayang yun, susubukan muna yun, susubukin. I-try muna yun para sabi nga, faith must be tested to be trusted. So, ganun yun. Ngayon po, pag ikay nasubok na, doon ka na pagpapalain. Pero kung doon pala sa proseso na ikay sinusubok para mapatunayan na dalisay yung pananampalataya mo, hindi ka pa tatanggap doon ng biyayang galing sa Panginoon. Kasi baka mamaya, pag pinagpala ka kaagad, ay nawala ka kaagad. Kaagad, yun naman ang Hindi problema. So, merong walang iniwan doon sa Ang Diyos kasi ganito Lord, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Automatically patatawarin ka. Pero pag mamasdan ka ni Lord, totoo kaya ang paghingi mo ng tawad na yan? So, titinan ka sa pang-araw-araw mong buhay kung naging totoo ka dyan. Ganon din ang paglapit sa Diyos. Totoo ka ba lumalapit sa Diyos? Sige, hahayaan kang subukin. After na subukin ka at nalagpasan mo, doong tama ito. Sige, i-bless na kita. Kasi pag ibinibless na kita, naniniwala kong hindi ka na ilalayo ng anumang blessing na ibinibigay ko sa iyo. Ganon yun. Ang hiwaga rito, mahirap, mayaman, same oras ang binibigay ng Diyos. Kaya lang, pagdating sa outcome, magkaiba. Magkaiba. Nangyari kasi, Paano? iba kasi pa ng mayaman eh. Diba, nag-isip lagi sa ng yumaman. Ang naging problema, pag mahirap, doon na lagi nakatuon sa pagiging mahirap. Sabi nga, ang Diyos sagana magbigay. Pata siya magbigay. Parehong oras niya eh. 24 hours lahat eh. Mayaman, mahirap. Yes. Pero pagdating sa pamumuhay, parang nagkakaiba.
Alam ko, sabi ni Pastor, tama nang naglilingkod tayo, kaya dapat balance tayo. Kasi hindi po agad naglilingkod, di ka magtatrabaho. Sabi pagka magtrabaho ka. Hindi naman kasi babagsak mula sa langit ang, sabi nga Pastor, ang biyaya, kung hindi ka rin magtatrabaho. Tama naglilingkod ka, kaya lang, huwag natin gamitin ng paglilingkod para hindi tayo maghanap buhay. At wag mo namang ireklamo yung kahirapan mo sa paglilingkod. Wag mong idaing yun, wag mong ireklamo yun. Kasi pag narinig yun ng Panginoon, lalo hindi ka pagpapalain. Kasi hindi mo naunawaan, Ano yung Pastor? Paano yun? hindi mo naunawaan yung calling ng Panginoon as a Christian, dapat maunawaan mo na. May kaakibat na pagtitiis yan. Kung paano si Jesus nagtiis, dapat ka rin magtiis. Hindi pa pwede exempted ka sa sufferings dahil ikaw'y tumugon sa panawagan ng Panginoon. Dapat malinaw sa atin. You need to understand na ang isang Kristiyano, isang tao, pag tinawag ni Lord, merong sufferings. At yung sufferings, and sometimes, yun yung, bakit ganito? Kung kailan ako tumugon sa Panginoon, bakit naman nakahirap-hirap kami? Pinagdaanan po namin yun, pero tiniis namin. Sa pagtitiis namin, di kami natuksong mangutang. Nanghihingi ako, pero yung sabi mangutang. Kasi nga, nung papasimula pa lang kami, talagang sinubo kami ng kahirapan. Totoo ba na kayo ay gustong maglingkod sa akin? Ganun ang mindset ko na-anticipate ko yun eh. Kaya noon, kahit wala kami pera, hindi kami nangungutang. Ay nag-aaral yung mga anak namin sa elementary niyan sa Katmon. So wala pa masahe. Ang ginagawa ko, nanghihingi ako. Kaya alam ko kung paano gumamit ng termino pagdating sa pangailangan pinansyal. Pag hindi ka makakabayad, hingin mo. Pero kung meron darating na pangbayad, utangin mo. Ay, Pastor, minsan kinukote yung kay David na wala pang naglingkod sa Diyos na tapat na pinabayaan. Kinukote yun eh. Pero sabi natin wala namang ginagawa sa buhay. Pero yung laging quote na naniniwala siya, siya yung pagpapalain ng Diyos. Ay, sabi ng Bible wag kong pakain ng tamad eh. Ibig sabihin, wag mong i-justify ang katamaran mo sa pamagitan ng paglilingkod mo at pagiging Kristiyano. Yung sabi ni Pastor, dapat holistic. Dapat hindi lang sa aspeto spiritual, dapat sa aspeto ng physical, matugunan mo rin. Kasi nga, sabi ni Pastor sa amin dati, pag nag-imbalance yan, problema yan. Kasi mangyayari yan, mapupula na paglilingkod mo sa magitan ng mga dahilan mo. Puro ka hingi ng hingi. Kaya noon, lahat ng pagkakakitaan, pinapasok ko. Kaya nga kami ni Pastor Alan noon, kahit yung sirang, sorry po sa mga nag-aalmusal, sorry po. Basta kumita lang kami. Sabi ko, Alan, pasukin natin yung Montenegra. 4-story building eh. Ano yung mayaman yun? Sa Hipolito ata yan. Nagpara yung Sabi ng Save troubleshooter kami. Parang estrada. Troubleshooter Ryan price. Center. Yung building, Estrada Building, sa palengke, sa bayan. Killer ng ano yun. Yung bara nung CR ay umabot na sa 3rd floor eh. Every 1 week, nagbabayad sila ng 10,000 sa Malabanan. 10,000 sa Malabanan. Na-recommenda kami ni Pinky. Oo. Kasi kakilala ni Pinky. Kasi maganda yung gawa niyo sa bahay ni Pinky, kaya na-recommenda po kayo. Yun naman yun. Ito yung pastor na, naku, hinahanap ko, bakit umabot ito sa sabi ko, ito ang problema niyan. Alan, ito ang problema. Hinahanap ko yung problema. Naku, Diyos ko, siyempre, yun eh. Tangki yun eh. Tangki yun, Pastor Boyet eh. Naku, Pastor Alan, ito naman, diring-diring naman sa akin. Siyempre naman. Hindi ko alam, dudukutin ko eh. Pag-ahon ako mga nagkabay na mga sa Di ba sana kung gulaman Nakatingin yan? nga yung mga tricycle Di ba sana driver. kung gulaman yan? Sabi na may-ari ng bahay, yan ba yung pastor nyo? Ba't kumakalagaw ng ano? Grabe, no? Mga yung pinaka-may-ari ng bahay mayaman, no? Napatanong, pastor ba yan? kasi tawag Pastor Bel, bakit ang kinakalaw ko yun eh? Nung makita ko yung exhaust, yung exit ng Naku, tuwang-tuwa yung may-ari eh. Tuwang-tuwa kasi mula noon, nung ginawa namin, hindi na sila na-perwisyon ng Ito na po si Assistant Mary Labrador, Pastor. Sige. Sabi rito, paano po natin masusukat sa buhay natin na kung tayo ay mas yumayaman tayo sa relasyon sa Diyos kaysa sa relasyon sa mundo? Kapag ba hindi na tayo vulnerable sa mga earthly things po ba? In reality po, dapat ba balance yung relasyon sa Diyos at relasyon sa mundo po? Salamat po. Depende po ito sa kung ano yung gagawin mo para mabalanse. Kasi
Sabi kasi doon sa verse, basahin mo sa, paano po natin masusukat sa buhay natin na kung tayo ay mas yumayaman tayo sa relasyon sa Diyos kaysa relasyon sa mundo? Kapag ba hindi na tayo vulnerable sa mga earthly things po ba? In reality po, dapat ba balance yung relasyon sa Diyos at relasyon sa mundo? Po, salamat po. Okay, pwede naman po maging balance, pero mas lamang yung relasyon sa Diyos kaysa sa... Kasi kung balance lang, pwede kang maligwak dyan eh. Kasi napaka-husay po ni Satanas na mandisib ng tao. Ganito po. Magiging mayaman po, kinakailangan yumaman ka eh. Kasi sabi doon sa verse 21 ng text na binasa natin, binigyan din ni Lord doon eh, na dapat gawin. Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Yung word na, nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Kapag ang kayamanan mo ay para pansarili mo, delikado po yon. Kasi kaya ka pinagyayaman, kung ito yung pagpapalang galing sa Diyos, dapat meron din pinaggagamitan kasi pinagkatiwala sa iyon. Yes, Huwag mong sasarilinin. Okay, balikan natin yung verse 21. Napakalinaw eh. Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sarili. Makasarili kasi. Kaya. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Dahil sa pagiging makasarili mo sa kayamanan mo, nagiging dukha ka sa paningin ng Panginoon. So ang ibig sabihin ni Lord, kahit wala kang kayamanan sa mundo, maging mayaman ka lang sa relasyon mo sa Diyos. So dapat pala mga kapatid, pagyamanin natin ang ating relasyon sa Diyos. Kasi pag pinagyaman natin ang relasyon sa Diyos, naroon ang security, naroon ang assurance. Kasi hawak ng Diyos ang buhay ng tao eh. Alam mo ang kayamanan, di naman makapagtutustos ang buhay yun eh. Pero pag mayaman tayo sa relasyon sa Diyos, kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen. Nando ka sa secure, talo mo pang may assurance, life plan. Pero Pastor, lalabas, may dapat talagang unahin. Yes. May Yes. dapat kang gawin para yumaman ka sa relasyon sa Diyos. Kasi pag yumaman ka na sa relasyon sa Diyos, ay hindi ka natitipirin ng Panginoon. Palagi ko pa, so wala ka rin sa aspetong material. Kung maaari sana, yumaman ka muna sa relasyon sa Diyos bago ka yumaman sa material na Ang ganda nun. bagay. Ang ganda Paano nun. ako yayaman, Pastor, sa Ayun relasyon ang sa Diyos? dapat mong sagutin. Pero bago yun, Yan ang dapat mong Sasagutin sagutin. niya, ikaw may ano niya. Ikaw may paksa niya. Mamaya wala, Ikaw may basa mo natin. paksa. Basa Ikaw may muna tayo. paksa niya. Basa muna tayo. Mag-isip ka ng sagot mo ngayon. Sabi niya, Ate Che, meron nga, walang-wala naman, ang yabang na agad. Oy! Ate Che, Muhugot, grabe. O sabi ni Ate Evelyn de la Cruz, yumaman po sa Panginoon na nagbigay buhay sa atin. Salamat po, Panginoon. Yes, amen. Sabi din ni Kuya Mau, yung relasyon sa mundo ang yaman ko dahil lahat ng kalayawan ng laman at kalayawan sa buhay ay naranasan ko. Oo, mayaman ako noon sa kasalanan dahil may relasyon ako sa mundo. Pero simula nung nagkaroon ako ng relasyon sa Diyos, doon ko naranasan na sobrang hirap ko dahil wala pala ako may pagmamalaki sa Diyos. Kaya ngayon, ang dasal ko naway araw-araw akong pagyamanin ni Lord sa pananampalataya. At unti-unti ko na pong nararamdaman yon dahil sa mga ministry na ipinagkatiwala niya sa akin. Napakabuti ni Lord. Sabi ni Ate Martes, Dapat yumaman tayo una sa relasyon sa Panginoon. So, paano tayong yayaman? Ang dapat mong pagyamanin ay ito. Sabi sa James chapter 2 verse 5. Ay, James. parang ako yata may ano. Hindi, Pastor, yun talaga yung... yung po yung nasa isip niya eh. Yun tinala- Santiago 2.5, Ate Che. Okay, Sabi rito, basa. mga kapatid kong minamahal, tingnan ninyo ng mabuti. Oh? Hindi ba't ang pinili ng Diyos ay ang mga mahihirap sa mundong ito? Oh. Upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Pananampalataya pala ang dapat nating pagyamanin. Kasi pag may pananampalataya ka na sa Diyos, nothing is impossible Amen. with the Lord. Amen na. Amen, amen. Kaya tayo pala piniling mahihirap upang tayo ay pagyamanin sa pananampalataya. Kasi pag may pananampalataya ka na, wala nang bagay na mahirap. Yes. Yes. Sabi Ate Martes, gusto rin pong yumaman para magkaroon sa sariling sasakyan. Dahil yung ibang invites ko sana nung anniversary,
umaayaw pag nalaman na magko-commute. Kay Pastor Arnel, in reality po, mas marami po ang sitwasyong napapalayo sa Lord, di dahil nagpapayaman, kundi for the survival. Huh? Minsan nawawalan ng trabaho, walang makain ng pamilya, hinahabol ang pagkakautangan, kaya ang ending, pipili nilang lumayo para maghanap buhay. Ano po ang may papayo po natin sa mga gusto naman po mag-church kaso talagang nadadaig ng pangangailangan? Ito po ang mga dapat nating gawin para yumaman tayo sa relasyon natin sa Diyos. Kasi ang yaman ng mundo ay yun po ang naglalayo sa atin sa Panginoon. Pero dapat po tayo muna ay magkaroon ng relasyon sa Diyos para mapagyaman natin ang relasyon natin sa Kanya. Nang sa ganon, pagyamanin man tayo sa mundo, hindi na tayo mapapahiwalay sa Panginoon. Amen. Sagot po si Pastor Ani. Sa akin naman po, Pastor, hindi lahat ng madaming alam sa Bible ay mayaman sa relasyon sa Diyos. Aray ko. Yes. Sabi naman ni Kuya Randy Oloya, sa akin po kasi dapat spiritual na. Pero sa buhay po namin, magkapatid, nauna po ang mundong kayamanan. Pero napakahusay ni Lord, ngayon po 4 na kaming born again. Spiritual po sa akin. Sabi po ni Rosario Manansala, ako po ang yaman ng salita ng Diyos. Ay, kaya- Sister Bambi, Antonio, good morning po sa atin lahat. Iyon ay nakapag may mga nangyayari sa inyo, dapat inyong madaling hanapin ang katotohanan. Payapain ang inyong puso sa harapan ng Diyos at magdasal sa Diyos at basahin ang kanyang mga salita na may mga puso nagpapasakop Amen. sa Diyos. Sa ganitong paraan, makapagtatatag kayo ng isang normal na relasyon May sa tanong po Diyos. si Pastor Arnel. Sabi niya, meron po ba talagang word na overserve? Yung sobrang active daw po na puro paglilingkod na lang ang ginagawa. Kaya ang tendency po, naglalaylo na lang po kasi nadadala ng salitang nasusobra na sa paglilingkod. Dapat po bawasan ang paging active para mabalanse. Ko po nasobrahan daw, Pastor. Meron pa sana meron ganun talaga, no? Overserve? Nasobrahan, sana nga. Sa Diyos po, sa paglingkod, sa Diyos, lahat ng gagawin natin sa Diyos, wala pong sobra. Pwede pa tayong magkulang, pero never natin masasabing tayo ay nasobrahan. Meron pa nga dyan nagsasabing, baka sa ginagawa mo yun, lumagpas ka na sa langit. Ganyan, Pastor, di ba? Ang sagot ko buti nga lumagpas kaysa naman sa hindi umabot. Sabi po ni Sister Marisa Laba, yung relasyon po sa Diyos, dahil lahat po ng meron tayo, kay Lord lamang po nagmula, kaya po niyang ibigay lahat ng higit pa sa sapat. Praise God po. At sa First Lady, asawa, pinaka-sexy. Uy, nako! Kanta namin ni Mike Hanopol, wag na lang. Sabi ng relasyon sa Lord. Pero pwede po nating magamit ang yaman sa mundo para magamit sa pagmisyon at pagbabalik kaloob para sa Lord. Amen. sabi ni Pastor JB Sulangon, gusto ko yung sigaw ng sigaw si Pastor Ang Boy. sakit, ang sakit nga sa tenga. At sabi ni Sister Liesel ng Korea, ako din po, mas gusto ko yumaman sa relasyon sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ang pinagmula ng lahat ng pagpapala nating lahat. Paano nga nating pagyayamanin Yun ang ang tanong po ni relasyon Kuya Mau. natin sa Panginoon? Yung po tanong ko yung Mau, sabi niya, Paano nga natin? Kasi madaling sabi na sa Diyos tayo, pero yung relasyon napaka-importante po 'yon. So paano nga po ba natin? Para ako yata sharer ngayon. Kasi di ba? Di ba? Kasi di ba? O sa akin, di ba? Pag ako ba ay atin ng atin, yun na yun, Pastor, yung mayaman na relasyon sa Diyos. Lagi na ako Kahit man umatin atin kung para ka lang tuod dyan sa gawain ng Panginoon, wala din. Ano? So, ano kagad? Okay. Number 1. Oy, number one po. Okay. Spend much time Oh. to obey the Word of God. Spend more. pagsunod din ang malaking hamon. Spend Pastor. time to obey. Spend time to the Word of God and to obey it. Kasi pag naglaan ka ng panahon sa salita ng Diyos at sinusunod mo, ito ang pangako ng Bible. James chapter 1, verse 22 to 24. Santiago 1:22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi naman isinasagawa,
dinadayan ninyo ang inyong sarili. Ay. Verse 23. Sapagkat ang nakikinig ng salita, Ngunit hindi sumusunod dito ay Ay. katulad Ng- ng isang taong tumingin sa salamin. Bakit po? At pagkatapos tingnan mabuti ang sarili, ay umalis at kinakalimutan ang kanyang So, wala pa. Verse 24 or 25. 25. Yun! Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Oy, nako. Ganon. Umatin ka nga ng gawain, di ka naman nakinig. Ano sa buhay mo? Kaya tumatagal ka sa gawain ng Diyos, yung pa rin ang buhay mo kasi hindi mo alam ang sekreto. Ang sekreto ho, para tayo pagpalain ng Diyos, makinig ka at pagsabuhay ng salita ng Diyos. Dahil ang sino man nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasagawa nito, lahat ng gagawin niya ay pagpapalain. Dalawang salita po yun, ha? Pastor, di ba? Dalawang salita pa sabay na hindi po pwede paghiwalayin. Ano yan? Pakikinig at pagsunod. Kasi walang sasya ang pakikinig kung walang pagsunod. Yun ang pinakapunto po Kaya ron. may sasagot. Pastor, ginagawa ko naman lahat ng preaching nyo, ah. Oo. Ito pa rin ang buhay ko. Ay, alin ba? Meron ganon. Tanong ko, sige, tinatanong ko. Ginagawa ko naman yan. Sino ba ang paniniwalaan ko? Yung Bible o yung sinasabi mo? Ayun lang. Oh, Ayun sige, lang. sige, Tama, sige. tama. Alin ang paniniwala ko? Yung sinasabi mo, ito yung sinasabi. Sinabi nito, hindi ka pagpapalig, hindi mo sasagawa ang salita ng Diyos. Sabi mo, siya ginagawa mo, sinungal ka. Oh. Sabi ni Coordinator Ronelia Escueta, Outcome. hindi Outcome. mawawala ang yaman natin. Lalo na yung pagmamahal pag may relasyon tayo sa Yes. Diyos. Tama Ay, tama sabi di ba Pastor sa, Bunga. di ba sa mag-boyfriend, mag-girlfriend, ano? Yes, opo. Pag lagi kayong nag-uusap, Ay, Opo, yun. lumalalim yung relasyon ninyo. wow. Pero pag hindi na kayo nag-uusap, tumatabang na ang relasyon. Yes. At pag iba na ang nakausap mo, iiwanan mo na yung ganun. Huwag ganon. Kaya, yung conversation, nagpapalalim yan ng relasyon. Yung pakikinig ng salita ng Diyos, nagpapalalim, nagpapatibay Yes, amen. ng relasyon mo sa Diyos at anuman ang gagawin mo, sinusundan ng pagpapala ng Diyos. Secondly, Ano pa yung una? Listen and obey. second, Pero bago Pastor, sabi ni Brother Herminio de la Cruz Jr., Ano daw? minsan kasi, pag mayaman ka na, ay di mo makikita na mayaman ang ating Diyos. Dahil nakapokus na tayo sa kayamanan Yan, yung sa mundo. focus. Yung focus. Sabi din ni Kumarin Shirley Hagaman sa relasyon sa Diyos po. Kasi yung yaman, madali lang ibigay ng Lord sa atin. Mas maganda kung galing sa Lord. Yes, amen. Ang yaman at the best yung paniniwala at tiwala. Pananampalataya po sa Lord. Amen. kasi ang Diyos, pwede kang pwedeng ibuo sa iyo. Kaya lang, titingnan muna ng Diyos kung pwede kang pagkatiwalaan. Amen. Yes. Amen. Kasi ang isang bagay na alam ng Diyos na hindi makakabuti sa iyo, hindi ibibigay yon. Pero pag nalaman ng Diyos na kahit kapag yamanin, hindi ka matitinag sa gawa at paglilingkod sa Diyos, yan ang mga taong pinagpapala ng ating Sabi niya ni Sister Celsi de la Cruz, na parami yata ang kain ng chocolate ni Pastor Boyet. Hyper. Nag-hyper. Sabi si Sister Mary Labrador, Resulta yan ng anniversary natin. ang sakit daw sa tenga. Sabi ni Sister Mary Labrador, sabi ng father ko, dami mong errand sa church nyo. Oy. Tuwing weekend, lagi ka busy at nawawala. Oy. Sa susunod niyan, malalaman na namin, pastora ka na ng church nyo. Aba, bakit hindi, di ba? Yes. Bakit hindi? Yun ang pag-uusig sa kanya eh. Ayun ang sabi natin, Lolit. Sabi niya, proper management for whatever you have, but still trust the process. Ang ganda nun. English Na na. process Magkaroon tayo. lang ako ng isang H, sabi ni Mau Sasaki, mas lalo pa akong magiging humble. Uy, anong H H na yan? yan. Anong H yan? Heidi yan. Praise God. Sabi ni Pastor Ani, sa akin mo, Pastor, hindi lahat ng madaming alam sa Bible ay mayaman. May hugot O yun si Pastor naman, yun Ani. naman. Hugot naman niya, Pastor. Pag marami kang alam, sa akin naman po, hindi po porkit marami kang alam, mayaman. Yaman, opo. Mayaman. Di ba advantage po yun? Kasi marami kang alam eh. Ibig sabihin, pagyayaman mo. Danger yun. Danger? Pagmamalaki mo na yun eh.
Kasi malaki ang pananagutan mo. Dami mong alam tapos hindi mo sinasabuhay. Malaki ang pananagutan mo dyan. Alam ko, Pastor, meron akong nakausap sa Antipolo, sabi ng isang matanda. Di nagkatanungan kami. Ang tanong niya sa akin, born again ka na ba? Opo, born again. Sabi niya, ako hindi na ako nag-church eh. Kasi alam ko na ang salita ng Diyos. Kaya hindi ko naman mabara kasi unang kita pa lang naman namin eh. Sabi ko, okay po ka dyan. Pero palang ganun paniniwala, basta alam niya ang salita ng Diyos, hindi niya po, kahit di na siya sumamba, basta alam niya ang salita ng Diyos. Which is Sa akin, sige, sabihin mo, ako kausap niya. O, sabihin mo sa akin. hindi ko na kailangan mag-choose kasi alam ko na salita ng Diyos eh. Ba't ka nabubuhay? Ba't buhay ka pa hanggang ngayon, di ba? Baka Ba't mapalas ka ka sa buhay? subdivision. Ba't ka buhay hanggang ngayon? Mapapalayas daw siya ng subdivision. Ano pala yan ang founders president? Sayang ang jeepney. Hindi pa tayo makakapag-mission doon, sayang. Sabi ni Pastora Ani, hindi lahat ay kayang gawin ng yaman ng mundo. Yes. Pero ang yaman ng relasyon sa Diyos, lahat ay pwedeng mangyari. Kahit Ikaw ang imposible. yamang hinahangad. Ang ganda ng kanta na yun. Di may number 2, Pastor, na sabi niya. Ay, number 2 nga pala. Baka Kasi makakala sino oras pa yung eh, number 1 eh? Ikaw ni number 2. Number 2. Yung una, listening and Oh, obey. yan. Number 2 po, sige po, Pastor Laro, ibigay na po natin. Ano ba yan? Number 1, spend much time Yes, thank you. to hear the word and obey the word of God. God. Second, Second. Ito mo na. letter P. Oh, Hoy, P. P. Pia. P. Spend much time in the presence of the Lord. Dapat talaga meron kang time. Genesis chapter 39, verse 1 to 6. Genesis chapter 39. 39 verse 1 to 6. Dinala nga ni Jose sa Ehipto at do'y pinagbili siya ng mga Ismaelita kay Potiphar, isang Ehipsyo na pinuno sa pamahalaan ng paraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potiphar ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Jose. Kaya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. Verse 5. Mula noon dahil kay Jose ay pinagpala ni Yahweh ang buong sambayan ni Potiphar, pati ang kanyang mga bukirin. Amen. Verse 6. Ipinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat, maliban sa pagpili ng kanyang kakainin. Si Jose matipuno. At ito yon, magandang lalaki. Siya yun. Spend much time. Alam mo po, pag lagi kang nasa presence ng Panginoon, makikita mo pati yung mga hindi mananampalataya na pagpapala mo eh. Nagiging sanina, nagiging daluyan ka ng pagpapala. Kasi pag ikaw ay lagi nasa presence ng Panginoon, alam mo, sa totoo lang naman, pag ang magkarelasyon laging magkasama, Yes, opo. titibay ang relasyon yan. Subukan mong laging ibang kasama, masisira ang relasyon. Yes, Mag-asawa. Kaya yung presence, nagpapatibay yan. Kaya kung saan man naroon ang pagtitipo ng 2-3, naroon ang presence ni Lord. Ay, praise Ibig sabihin, God. kung saan naroon ang gawain ng Diyos, bumabad ka doon. Mabababad ka sa presence ni Lord, yayaman ang relasyon mo sa Amen. Panginoon. Pag yumaman ang relasyon mo sa Panginoon, pagpapalain ka, Yes. pati yung ibang tao na kapaligid sa iyo, mararanasan nilang pagpapala Yun ang ng Diyos sa magandang buhay. ano. Sabi ni Ate Jean Rijalde sa akin po, relasyon ko kay Lord. Sabi nga po sa awitin sa iyo nang gagaling lahat-lahat sa akin. Lord, lagi niyo po akong pagyamanin Amen. ng iyong salita. Sabi din ni Angelo Piang, ako po, di po ako magsasawang ipatotoo ang pagbalik sa akin ng Diyos sa paglilingkod. Amen. Pinarioritize niya po sa akin, pinarealize niya po sa akin na baliwala ang mataas na posisyon kung malayo ka naman sa Lord. Yes, Kaya amen. ting umaga po, Tama. vlogger po yan, ting umaga. Vlogger? Oo. Vlogger yan, ting umaga. Bumabati po yun sa kanyang, sa kanyang vlog na, hello guys, nandito po ako sa... Hello, guys. Pangalawa daw, I spend much time in the presence of God. May pangatlo pa, Pastor, bilang pagtatapos siguro. Kasi tayo ay nasa 9-10 na. Ngayon mo pangatlo, si Pastor Boyet tapos siguro yun. May mga lakad pa tayo, ha? Pagkakataon, pangatlo, tapusin mo na, Pastor Boyet. Spend time in the Word of God. Spend time in the presence of God. It's spend time in. Pastor, ibigay po natin yung pangatlo po. Tingnan, Word, presence
Tatlo yun ah. Presence. Oo nga, tama na. Sa akin, P din. Hindi, word eh. Una eh. Oh, Word. pleasing God pa rin. Yung pinaka-importante yun. Kailangan bigyan mo siya lagi ng kaluguran. Kasi nga, Praising. pinagpapala ka. Praising. Spend much time in serving the Lord. Walang naglingkod Good. sa Diyos na kanyang pinabayaan. Yan, paglilingkod. Siyempre, paglilingkod ka, nagbibigay ka ng kaluguran sa Diyos. So, yun po. Kung ikaw nagtatrabaho sa gobyerno, di ba sinisweldohan ka? Yes, Kaya opo. tingnan pat, may bonus pa, no? Eh, pag ikay nangamuhan, pinagsisweldo ka. Eh, kung kaya kang kung kaya kang paswelduhin ng pamahalaan, kaya kang paswelduhin ng amo mong pinaglilingkuran, di ba kaya ng Diyos? Yun ang magandang Kaya tanong kung tayo doon. maglilingkod sa Panginoon, merong Diyos na magpapala ng ating Amen. pagpapalalakas. Amen. Nakahanap. Ay, Salamat sa Diyos. napakasagalang umaga, Yes. Pastor, Amen. Pastora. Amen. Pastor Boy, ang ating Purihin ang napag-usapan. Panginoon. Kaya, Kasi pinagpala ka lang ng mundo, iniwanan mo ng paglilingkod sa Diyos. Yes. Pero pastor, sa aking karanasan, sa lahat nagte-testimony na pinagpala, ang lagi nilang sinasabi bakit sila yumaman o gumanda ang buhay dahil naglingkod sila sa Diyos eh. Ay ako nga, parata nga dito sa amin, dito sa paligid namin eh. Napakayaman ko na raw. yung magandang pakinggan yan. Siyempre, Napakayaman. Baka tatatanggihan yan. Ay, nagtataka sila eh. Sa pagiging pastor ko, yumaman daw ako eh. Yes, bakit nga po? Oo. Ay, dahil meron Diyos na nagpapala sa akin paglilingkod. Amen. Oh. Kaya tataka sila. Bakit daw? Kaya sabi naman nung asawa ng coordinator sa ini, madali pala ikaw magpayaman eh. Pag nagpastor ka pala, yayaman. Kasi nakita na kami kay paring Lauro eh. Yung mayaman eh. Sabi naman ni Sister Seni, di ba pastor ka na rin ko? Yung alam mong Kasi ang paglilingkod sa Diyos talagang magpapayaman. Paglingkuran mo ba naman ng may-ari ng buong daigdig? Yes, karelasyon mo, Ng Diyos. langit at lupa, di ba? Karelasyon mo, Diyos, na may-ari ng lahat. Yun ang pinaglilingkuran mo. Di ba gano'n? Kung sino yayaman karelasyon ka. mo, kung sino karelasyon mo, Yes. yaman mo, yaman niya. Parang gano'n, di ba? Kunyari. Pero pag sa babae, pera niya. Okay, yun lang talaga. Pero pag sa Lord, syempre, di ba? Iba yun. Ngayong umagang ito, kailangan natin ng Panginoon. Uunahin ko na po, hindi po napapagod ang Diyos na tinggin ang ating mga panalangin at hindi napapagod ang Diyos na gumawa ng kabanga-manga sa ating lahat. Mapagpalang umaga sa morning devotion. Something good is going to happen. Tara na po sa umagang ito. Ang purpose ng discipleship ay para turuan ng kaluluwa na maglingkod sa Diyos. beware of Satan's temptation to avoid Satan's deception. Para po matupad ang ano natin is paligiran mo yung buhay mo ng mga tamang tao. Merong love, dedication dun sa gagawin mo. So yun yung the second mile, yung devotion. He cares for us. Amen. And He is the God of omnipresent, omniscient, and omnipotent. Sa yaman at ganda ng future ng Diyos, hindi siya kayang baguhin ng anumang negative na meron isang tao. Ang faith natin ay nakabase doon sa mabuting balita na nagdudulot ng ating kaligtasan. At ang mabuting balitang yan, yung mabuting ginawa ni Kristo sa panahon ng habag, kaya merong kaligtasan, hindi sa pamagitan ng iyong mabuting gawa.